Oh, Pwesep, mukhang nagsamon ka ng mga katakot na pixie ah. Hindi pa tayo abot sa deal ng Illuminati. Ganun ka-level, wala pa tayo doon. Pero, tong deal na to ng Beta, Hellboy. Yan, nakakatakot nga pakinggan. Magandang deal tong binigay sa atin ng Beta. Worth around SRP 8 to 9,000 na aeroframe na budget fixed fuel bike. Eh, panalo na ito. Isa-isay natin siya kung bakit ko nasabi siya ay panalo. Unahin natin siya dito sa drop bar muna. Malapad siya, nasa 44mm ang sukat natin. Pero dito, nagaganda na sa grips ng kanyang bar tape. Hindi lang siya basta ordinary na foam tulad ng ibang budget fixed fuel bike na naka-foam pa ang kanilang bar tape. Ito rubber na. So maganda. Magaling dito si Beta sa ginawa nila. And dito sa kanyang alloy stem na 25.4 diameter, 60mm siya. Binuksan natin siya. Ball bearing headset pa rin siya. Hindi pa siya naka-seal bearing. Pero upgradable naman siya kung gusto niyo i-upgrade sa 44mm headset, seal bearing. Sa kanyang saddle, Beta saddle, comfort, sport style siya. Maganda, makapal, malambot. So, medyo comfy siya isakyan. Seat post, naka-aero na siya. Kasi nga aeroframe siya, buti na lang, in-aero na rin nila yung kanyang seat post. Kasi minsan kadalasan, ibang nag-aeroframe, naka-adapter lang, tapos yung traditional standard seat post, tube. Maganda to. Ang sukat nito ay 58mm ang kanyang lapad. Pwede siyang isagad, pero kung itataas nyo naman, kung matangkad kayo, isasagad nyo pataas, di nyo pwedeng isagad na hanggang dito, sa may seat tube part na hindi nagmi-meet sa may top tube. Kasi pag ginawa nyo yun, prone na mabali itong part na to. So, kailangan ng support itong try part na to. Meron naman siyang limit kung saan nyo pwede siyang isagad pataas na nakasupport pa rin, na hindi mapuputol to. Okay? So, sundin nyo lang yan, may mark naman yan. Siyempre, binuksan din natin ang kanyang bottom bracket. So, nung binuksan natin yung bottom bracket, nakita natin, naka 113mm bottom bracket na rin siya, seal bearing. Sagad na siya sa kanyang stock crank. Pero nung sinubukan natin upgrade sa 480 self V2 crank, so, ang layo. Tulad sabi ko sa may mga previous kong videos, nagdedepende talaga sa hulma, sa crank spiders, sa frame geometry. That being said, English. Ginawa natin, nag 107 tayo sa V2 crank, so may clearance pa rin siya. So, kung gusto nyo naman, sinubukan namin i-103, maganda na sa 103 clearance. Kung gusto nyo mag-upgrade. Then, ang maganda rin dito sa alloy Beta frame, naka-drop-out blade na rin siya. Sulit na rin ito at meron na rin siyang budget chain tensioner, may kasama na rin siya. So, para di kayo hirap mag-tension. So, kung beginner pa kayo, di kayo mahirapan. Higpitan nyo lang to para pag nakuha nyo na yung tension, saka nyo higpitan yung track nut. Ang maganda dito, kung makikita nyo, itong hubs niya ay Meet brand na 36 holes. Yun nga lang, 36 holes. So, mabigat, maraming spokes. So, 36 holes Meet hubs na naka-seal bearing siya. Panalo to, seal bearing na fix free. So, front and rear siya, seal bearing na siya. Low flange siya. So, sa rims naman siya, Beta alloy, 40mm na siya. Kaso 36 holes, mabigat. Nakamaya chain na rin siya. Ang gear ratio niya for beginners, maganda na rin. 44 teeth chain ring, then 18 teeth cag. Ang maganda rin dito sa Beta, naka-slope siya. So, baka sabihin nyo, ew, Pixie, naka-slope. Walang masama doon. May frame na naka-slope, maganda sa ahonan. So, alam ko sila, Giant ang unang nag-release ng Giant slope frame style. So, para compact. Tsaka, ang maganda rito sa ginawa nila, sa mga gusto ng walang toe laps, so itong ma-offer namin sa inyo na budget fixed fuel bike na walang toe laps. Maganda ang kanyang wheelbase. So, around 99.5 no sinukat namin yung kanyang wheelbase from front and rear in distance. So, kaya gumanda ang kanyang toe laps. Then, sa kanyang tires ay naka Compass 25C na rin siya. 700 by 25C. Pero hindi siya Presta. So, hindi kayo mahirapan sa adapter. Presta valve adapter. So, maganda rin dito sa kanyang pedal sa kasama. PVC siya, plastic pa. Pero, kahit PVC plastic siya, meron kayong mapagsisingitan ng inyong pedal straps. So, kung ayaw nyo muna mag-upgrade or bumili ng alloy pedal sa may holes para sa pedal strap, so, pwede ito na muna. Panandilan nyo muna para diretso ride na kayo. Diretso skid. Diretso fishing chips na kayo kung gusto nyo. Then, kung makita nyo dito sa seat post niya,
Di-alin siya at may adjuster siya dito. Yun nga lang, isang alin niya para dito, pang mga, ganito kasing style ng seat post, sa may mga butas sa gitna ng mga saddle. So, dito dapat yun. Ayan, dito para ma-adjust. Kaso dito, mamanuy-manuy nyo na lang, then dito adjust na lang yan sa rear. Size 5 allen ang pang dito, higpit. Same din dito sa seat flap niya. Sukatin natin yung kanyang top tube, bottom tube. Sinukat namin yung kanyang top tube around 54. Yan, from middle to middle. Around 54 centimeter. So sa bottom tube, from middle sa bottom bracket, around 64 naman to. 64 centimeter, 54 centimeter top tube, around 48. Kanyang chain stay, 40 centimeter. Sa kanyang seat stay, 40 centimeter. Sa fork niya, naka-aero fork na rin siya. Ito maganda dito. Pero, check natin kung ano siya. Alloy na ba siya o steel pa rin? Wari ko ito yung steel pa. Dumikit pa. So, steel. Steel pang kanyang aero fork. Siyempre, pag inalloy nila, mas tataas ang value. Ang lapad niya, lapad ng fork, around 43 mm. 37 mm. From top to bottom. So, ang clearance niya, yan, malaki pa clearance niya. So, kung gusto nyo pang mas mataba-tabang tires, kasya pa. Sa taba nito, kaya pa. Siguro mga around na to. Kaya pa mga 40. Or 38. 38C. Sa likod naman niya, makikita natin clearance dito. May baba. So, kaya pa mga 38C. Mga ganun. Laki ng clearance niya rin dito sa part na to. Ano pa ba masasabi dito? Ano ba? Okay na kuya Timbang. timbang pala. So, yung hindi na natin makalimutan, ang timbangan. Titimbangin natin siya. So, estimated ko dito, around 10 kilos. Mga ganun siguro, mga 10 kilos. Estimated ko around lagpas siya ng 10 kilos. Kasi aeroframe, aero tubes ang gamit, so mas mabigat siya kumpara sa mga cylinder type na tubes. Then, ito. 10.4. 10.4. Tamang estimation natin. 10.4. Bawasan na natin tali. 10.3. Sige. Para gumana. May isang pedal lang na kinabit. Pag nakabit pa isa, dagdag pa ng weight. Dito sa deal na to, sulit to. Isipin nyo, naka-seal bearing na yung hubs niya. Then, wala pang toe laps. Aeroframe, naka-aero seat post pa. Panalo to. Tapos Compass 25C. Although si Compass, di naman siya kilala for fixie, kumpara kay Chowyang, mas matagal mapudpod. Pero gusto to sa first bike at panimulan nyo muna, pa-practice, goods na to. So, marirecommend ko to. Si Beta Hellboy. Ganda, pogi. So, meron siyang nakalagay dito. Tinanong ko rin sila Beta, anong meaning na itong Japanese character na nakalagay? Siamese. Pero chinek ko, ginugel lens ko, Siam, malubas. Pero tinanong ko rin sa kanila, syempre baka may meaning sila, may gawa nito eh. So, Siamese Beta. So, Hellboy, Siamese Beta. Pero, tuwagin na natin siyang Hellboy at nakakatakot na. Doon pala nakakatakot na. What more kung gagamitin nyo ito mga quiz, beginner to skillful riders na kayo, mas nakakatakot lalo. So, kailangan nyo 9 lives, parang pusa ni Hellboy. So, 3 colors lang ang nirelease nila. Ito ang black, matte black. Then ito sunod, napakapogi rin ito, glossy white. Wow, linis tignan. Pag puti. Ganda. Ito rin ang puti. Sarap. Sarap naman sa ice nito. Sarap tignan. So, kahit slope siya, walang kadiri doon. So, ito naman, ang gray. Maganda rin itong gray. Kung ayaw nyo mag-white, kasi dumihin, ito, natural look na mukha ng dumi. Joke lang. Gray siya. So, lighter shade siya ng gray. So, hindi siya dirty white. So, pogi rin ito. Ganda. So, yun mga kuys. Kung nagustuhan nyo itong Beta Hellboy natin, available dito sa atin sa Golden Cycler Enterprise, pasyal lang kayo sa San Pablo City. Along Marlica Highway lang kami. Maps or Waze nyo lang kami. So, malulocate nyo lang kami. So, kung gusto nyo naman magpa-deliver or ship, PM lang kayo sa aming Facebook page sa Golden Cycler Enterprise. So, thank you mga kuys. Until next bike check video. Bye-bye.